Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, kasalukuyan pa rin ho tayo binabayo ho ng bagyo at nasasalanta ho ng baha ang iba't iba hong lugar, lungsod ho rito sa Pilipinas. Katunayan ho, bukas ho, 23 ho ng Hulyo, napakarami hong walang pasok na eskwelahan, pati ho mga opisina ho ng gobyerno. Napakarami hong lungsod kasi hanggang ngayon marami pa hong baha. So may mga daan hong hindi accessible papunta sa mga trabaho, papunta sa mga eskwelahan. Ngayon mga kababayan, kung naalala nyo, nung mga nakaraang buwan, sirang-sira ho si Pangulong Bongbong Marcos sa mga didisit about ho dito sa flood control. Especially yung usapang budget dyan. Sirang-sira sa mga didisit. Ngayon mga kababayan, may nabulgar mga kababayan, mga ka-analyze. Dito ho kay Senate President Chis Escudero. Naku po, naloko na. Pakinggan ninyo. Chis Escudero nagsingit umanon ng 142 billion sa 2025 budget. 142 billion. Pakinggan ho natin itong balitang ito mga kababayan. Grabe ka, Senador Chis. Simple ka lang pero matindi ka pala. Matindi pala ito bumanat si Senador Chis Escudero. Pakinggan ho natin itong balitang ito. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Chis Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionable flood control project. Narito ang exclusive agenda report. Questionable mga budget. May isiningit daw ito si Chis Escudero, 142 billion pesos. 2025 budget, ano na ngayon? July. August, September, October, November, December. May nangyayari na kaya dyan sa 142 billion na yan para sa flood control? Naku po, naloko na. Ano na nangyari sa Pilipinas? Grabe ka, Senador Chis. Simple ka lang, pero rock and roll ka pala. Rin natin. The report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising. At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragasang parang baha ang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Chis Escudero. Sa record na hawak ng What the? Sumakit ulo ko dun All this time? Sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos na sa flood control na yan. Ang nagsingit daw ng budget nitong 142 billion para sa mga flood control, paggawa ng mga istrukturang ng mga kalsada para hindi bumaha. Si Senate President Chis Escudero sa 19th Congress. Mag-August na. Masa na? Nangyayari sa kalsada? Matatapos na naman yung 2025. Saan na napunta yung budget na 142 billion? Naku po. Ano nangyari? Rin natin. Politico.com, pangalawa ang sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects
na umabot ng 9.136 billion pesos. Naku po. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Sinubukan natin siyang kunan ng pahayag o komento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra project sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Nako Ilan po. lang dito ang mga flood control structure sa San Miguel at Mecawayan Rivers, Ugong Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero Grabe. Si Pangulong Bongbong ang pinag-iinitan, nasira dito sa flood control na yan. Ano na nangyari dito? Sa 142 billion. Paggawa daw ng mga kalisada, sirang kalisada, para sa mga flood control budget, ano na nangyari? Ano na ang mga nagawa? Ano na nagawa rito sa 142 billion? Mag-August na ho. September, October, November, December. Tapos na ang 2025 budget na naman. 2026 na naman. Naramdaman na ba ng Luzon, Visayas, Mindanao ang 142 billion budget na yun para sa flood control? Ha? Kahit siguro sa iba-ibang lugar na lang. Kahit paano. Meron na ba? Naku po. Dapat ito, maimbestigahan ito, mga kababayan. Ang laking pera nito. 142 billion. Saan napunta ito? Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. No, umaasa pa raw. Umaasa raw si Senador Villanueva na totoo daw itong report na ito. Naku, yari ka Senador Jesus Cudero dito kay Senador Villanueva. Report daw ito ng City Engineering sa Bulacan. Ano na nangyari? Nakaka-disappoint, mga kababayan, ano? Kung kailan sana magsingit ng pera, kung para talaga sa taong bayan, para talaga sa flood control, at may mangyayari talaga, ang problema, ano na nangyari dyan sa flood control na 142 billion? 2025 budget? Mag-August na ho. Patapos na naman ho itong taong ito. So, magbabudget na naman tayo ng 2026. So, maiiwan na itong 142 billion na ito. Ano na nangyari dyan? Ano na nagawa? Ng 142 billion. Nakatakda raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umano'y 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Marami rin sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakasaad sa 25 GAA ay pawang nauulit lang at kinatay-katay ang isang kahabaan ng kalsada at pinaghiwa-hiwalay na magkakaibang proyekto na may kanya-kanyang budget. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Tinuligsa ni Senator Tito Soto ang umano'y 142.7 billion peso insertions sa 2025 budget. Anya, hindi umabot sa bilyon-bilyon ang mga amyenda ng mga nakaraang Senado. Iskandaloso raw ang mga ginawang insertion, lalo na kung kinuha ang mga ito sa pondo ng DepEd at DOH. Tiniyak ni Soto na iimbestigahan niya ang issue. Patay na kayo nito kay Tito Sen. Ayan, maliwanag mga kababayan. Papasok na ang 28th Congress.
Paiimbestigahan daw ito ni Tito Sen, itong 142 billion budget ng flood control at para sa mga sirang instruktura, sa mga kalisadang sira, at kung ano-ano pa man. At, nako, nakakaya naman daw kung ang budget na ito hinugot sa budget ng DepEd. Nako po, naloko na. May something. There's something wrong to, ha? Kasi nga mga kababayan, isipin nyo, August na ho, September, October, November, December. So, ang pag-uusapan naman 2026 budget. So, yung 142 billion na yan, ano na yan, istorya na yan. Kumbaga sa kusina, bagong ulam na. Hindi napapansinin yung ulam nung tanghali, hanggang sa masira na, hanggang sa itapon na, hanggang sa makalimutan na. Ganun lang. Patapos na naman ho ang taon, pa-bare months na. Ano nangyari ho dyan sa 142 billion budget? Saan na ho napunta? Naramdaman na ho ba ng taong bayan yan? Naramdaman na ba? Meron bang masasabi na yung 142 billion naging successful dito sa lugar na ito at ngayon hindi na binabaha? Ano na mga nagawang kalisada niyan? Iba ka, Senador Cheese. Simple ka lang, batrak. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.